Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito si Coach Pilo, ang inyong Kuya Pilo, na naglilingkod dito sa Heartline Friday Night 7:02 DZAS, at tayo po ay napapakinggan sa radyo at sa telebisyon, sa Facebook po. Salamat po sa inyo na nandito at patuloy na nakikinig. At nako, September na. Wow, bare months na mga kapatid. Mayroon na ako naririnig na mga kumakanta ng pang-Christmas. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, we are so excited. Christmas is very good and I'm happy na andun yung pagiging Kristiyano sa ating lipunan, sa ating kultura, na talagang attached ang ating kalendaryo sa mga Christian festivities dahil ang Diyos ang talagang tunay na Diyos ng ating bansang Pilipinas. Welcome po dito sa Heartline. At syempre, hindi mawala ang mga guests natin, and our very special guest na kasama natin ngayon ay talagang someone na kilala nyo na, matagal na natin nakakasabay dito, at syempre siya yung pastor for the past 3 decades na ng Haven of Praise Christian Church sa Santa Rosa, Laguna, and talagang maganda yung kanyang background sa counseling, maski sa corporate world. Nagtatrabaho siya, gumagawa na meron siyang consultancy. And we are very proud to have him here. At excited na excited ako sa mga news tungkol sa kanya. Pero batiin muna natin ang ating very wonderful pastor, Pastor Don Reyes. Hello! Good evening po! Ay, hello po Kuya Pilo. Mapagpalang gabi po sa bawat mapagpalang araw naman para sa ibang time zone at sa lahat ng masugid nating taga-subaybay at supporters po sa kabuuan ng DZAS at saka po particularly dito po sa Heartline Friday Night Edition. Well, wow, thank you very much. Hello, Pastor Don. Alam mo, pagkakaguest ka namin, para akong naalala ko yung mga yung newscaster sa sa ABC5 ba yun? Anyway, hindi na magpa-plug in. Don, baka may gusto kayong matiin. Ay, opo. Salamat po sa pagkakataon. Siyempre, binabati ko po muna ang akin pong ever supportive, blessed partner in life and ministry, si Baby Reyes. At gayon na rin po ang kabuuan po ng Haven of Praise. Pangunahin po dyan ang ating assistant pastor, si Pastor Sammy Lacap, ang kanyang buong pamilya. Mga leaders po natin sa Haven of Praise at saka po siyempre sa J10 din naman, yung pong ating school na pinaglilingkuran sa pagmamayari po ng Kapugan family at ang principal natin si Miss Nora Ocampo at ganoon na rin po kay Miss Adele, Pablo at kina Sir Ariel sa lahat po ng ating mga taga J10 faculty schools at sa mga classmates ko na rin po nung high school na nagpapabati. Magandang araw sa inyo at sa akin pong pamangkin dyan po sa Australia, kina Angelo at Lilian Tuazon. Belated happy birthday kahapon, Lilian. God bless you more and more. Saka po siyempre sa akin pong tita na si Corazon Molina sa Fairview. Kasama niya po dyan aking youngest sister na si Selly. At saka po sa akin pong kapatid na si Dory de Guzman. Keep fighting sa iyong kalagayan. At the Lord is good sa iyong buhay, ate. Amen. Wow, birthday pala nung kaibigan nyo kahapon. At kahapon naman, yung pamangkin po. Yung pamangkin nyo. Okay. Apo. Kahapon, a friend of mine, si Rachel Dizon Bulahan, happy birthday, belated sa inyo. Kahapon din, birthday niya. At salamat sa blessing ng inyong pagsasama ng inyong asawa. Talaga, it's a very wonderful family. Thank you, Ate Rachel Bulahan. Tsaka si Jomel, ang kanyang asawa. Hello. At syempre, bumabati ako doon sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Dito si muli Ate Kit,
Ate Kit Molina, at Ate Kit Makayayong, Kuya Jean Figueroa, hello, Victor Gregorio, Rosie Catignas, Rose Depano, Beth Calawag, Jordan Maulion, Emily Sumabong, Nora Cancela, Araceli, Nicole, Tina Hoxon, Army Cruz, Rio Aliana, Divina Anastasio, Eduardo Estilon, Elvira Batuhan, Salvador Santos, Bluish Green, Linda Celestino, Rainier de la Peña, Lori Ang, Ronald Young, Atinelli Manansala, Bonifacio Basada, Apolonio Frias, Marizel Villanueva, Ed Sumbilon, Marites Petalio, Joy Medina, Aaron Gacho, Alice Cruz Gabriel, naku, dain nila, no? Jennifer Bergenio Ibesa, mamaya pa yung iba, babasahin ko naman, ano? Kayo ay nasa listahan ng mga favorites namin na nakikinig. Thank you very much for listening. And syempre sa aking mga kamag-anak na naandyan sa Santa Maria, Bulacan. Hello, Kiel. Hello, Cyril, Hannah, Kelsey, Isaac, tsaka si Kupay na nandito sa Malabon. Thank you very much, Kuya Ariel, tsaka si Marisa, asawa niya, okay? Thank you very much, praying for you. And my mom, kasama na namin dito sa Malabon. Hello, Mami Lourdes. Thank you very much. At eto, ang Heartline, patuloy pa rin. Kayo na mga nakikinig, handa na ba? Wow, kuha na ng kape, kuha na ng gatas, kuha na ng maiinom dahil mahaba-haba ang gabi. Tayo'y merong mga pag-uusapan kasama si Pastor Don. Pastor Don, ready na tayo? Yes po, Kuya Pilo. Yes, and eto na ang ating mga listeners. May tanong po ang ating first leader. Ang listener, sabi niya, nung bata po ako po ay physically abused. Akala ko po ay healed na ako dahil nagpa-counseling ako noon. Recently, natatakot ako sa mga lalaki na lumapit sa akin. Even sa boyfriend ko na 3 taong ko ng karelasyon. Pag hawakan niya kamay ko or aakbayan ako, natatakot ako. Nahirapan po ako. Paano ko po ito may overcome? Oh, this is a it's a very serious concern. Ito'y talagang totoo. At alam niyo ang mensahe nito kapag meron tayong mga listeners na ganito, nagtatanong tungkol sa physical abuse. Ibig sabihin, hindi na tayo yung ating lipunan ay hindi na ganoong ka-concerned tungkol doon sa moralidad at issue ng morality sa ating mga lipunan, sa kabataan, sa kapwa. Nako, importante i-discuss natin to. Pastor Don, Opo. go ahead. Gaya po ng sinabi niyo, no, Kuya Pilo, isa po itong nakalulungkot na pangyayari Oo. at nakakabahala na rin, no, in this regard. Ganun pa man ay atin pong binibigyan ng encouragement and papuri, no, in a way itong ating nagbigay po ng tanong dahil meron po siyang awareness of what's happening to her. And at the same time ay yung courage niya to go through, yung sinabi niya ay nag-go through na yata siya sa counseling. And that's a good part po, no? Magandang bagay po 'yan na inyong ginawa. Sa inyo pong pinagdadaanan ngayon, yun, inakala po kasi ninyo na kayo po ay healed na because you've gone through an initial counseling. However, parang merong mga episodes na dumarating po ulit sa inyo, yung po mga challenges. So sa ganun pong pamamaraan sa likod pa ng kanyang pag-iisip opo, naalala pa rin. Yeah. At saka it's hurting your relationship right now, considering 3 years na po yung inyong relationship sa inyo pong boyfriend, no? And parang pagka tulad ng binanggit nyo, pagka merong physical touch, medyo nagkakaroon kayo ng phobia at bumabalik sa inyong alaala yung trauma. Una po ay yung pong inyong panalangin at pagkilala sa Panginoon ay ituloy-tuloy nyo kasi naniniwala po tayo na the Lord might be bringing, no, hindi po instant healing sa inyo, but the Holy Spirit is always there to assist you, to guide you, to encourage you. At sa inyo naman pong pag-surrender kay Lord ng mga bagay-bagay na yan ay hindi man immediate yung healing na tinanggap nyo, maniniwala po tayo sa pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. So that's number 1. And then number 2 po,
If you could go back doon po sa inyong naging counselor before, Mm. para po mag-report sa kanya at i-discuss po itong bagay na ito, makakatulong po yon. No, kung Yeah. sakasakali, opo, Kuya Pilo. Yeah, tama po makatulong talaga na mai-share kasi kailangan niyang mayroong makaunawa sa kanya. Mhm. So update nyo lang po yung inyo pong naging counselor before at kung sakasakali man po na hindi po naging ganun pa kalalim yung pong inyong naging counseling, ay maaaring una't higit po sa lahat ay baka may follow through din yung inyong counselor at tinaantabayanan po kayo na bumalik sa kanya. Na kung sakasakali naman po, kami po bilang mga counselors, if in case na limitado ang amin pong kapasidad tungkol po sa inyong kinakaharap, we will always be glad to refer you sa amin pong nakikilala sa aming mga sarili at personal na pwede po namin kayong i-endorse doon Mm. po sa bihasa na para matulungan po Yes. kayo't magabayan, no? So ang Oo. tawag po namin dito ay referral. Kung sakasakaling Sa expert. hindi po, opo, hindi gano'n kabihasaan yung pong inyong counselor, makakaigi po na bumalik po kayo sa kanya para maipagpatuloy kung may kakayanan siya para doon ay Oo. maituloy-tuloy, kung wala naman mabigyan po kayo ng referral nang sa gayon magabayan po kayo ng gusto. Ito pastor, ang importante dito kapag ikaw ay mayroong mga tinatawag nating childhood trauma, ito yung mga bagay na nangyari sa iyo nung ikaw ay bata pa, Mhm. nanunumbalik yung memory noong pangit na karanasan. Opo. Ang tingin ko, matalino ang Diyos na binigyan tayo ng memory ng mga Mhm. bagay. Pero ang ibig sabihin kapag ikaw ay nagpa-counseling, yung ala-ala nung bagay na yon ay dapat mabago yung kahulugan. Kaya ibig sabihin, tulad kung dati ang kahulugan nito ay talagang katatakutan, Mhm. sama ng loob o kaya ang kahulugan nito parang nung umiiwas ka na at nagkakaroon ka na ng masamang impresyon sa mga tao, dapat mabago yung kahulugan na yun. Kaya talagang kailangan punta sa professional counseling para mabago yung pag-interpreta natin sa ating mga ala-ala. Mhm. Dun nangyayari yun, doon nagagawa sa counseling na yun. Pero kung tama din kayo, Pastor Don, dahil ang banal na espiritu ay umaalalay sa atin sa pagbibigay ng bagong interpretation sa ating memory. Parang naalala ko Jacob, Pastor. Opo. Si Jacob kasi, di ba, ang kwento niya, nagsinungaling siya kay Esau, Mhm. parang nadaya niya. Tapos years later, nung matagal na silang hindi nakikita, magkaiwalay, meron na siyang anak at Mhm. meron siyang kasama na mga doon sa isang lugar na kung saan akala niya tutugisin siya dahil may dadating si Esau. Opo. Esau ba o Esau? Opo. Yung Naalala ko, ganyang kapatid sa ISO. Esau. Si Esau, hindi si Esau. Opo. Okay. Esau Isaw pagkaiba lang. naman po talaga, opo, sa Tagalog. Opo. Ayun, yung takot na takot siya dahil naalala niya yung kanyang ginawa. Mhm. Ang kakaiba yung karanasan ni Jacob noon. Sa Bible to, si Jacob, Opo, opo. naalala niya yung kanyang pagsisinungaling at kinuha niya yung birthright ni Esau at kaya ayun, akala niya ay lulusubin na siya nung kanyang Mhm. kapatid. Pero nung nabago, nung nagkaroon ng pagkakaintindi na hindi naman pala, nabago din ang kanyang pananaw. Opo. Pumuri siya sa Panginoon. Ayun, I think one of the things is that magkakaroon tayo sa counseling, ino-open up yun Ino-open up yung posibilidad na may iba pang mga paraan para tingnan ang ating mga naaalala. Mhm. Magampanan niya nga yun. Naku, this is beautiful, Pastor, at pinipag-pray natin tong ating kapatid na to. Opo, opo, Kuya Pilo. Yeah, naku, Pastor. Laki ng trabaho ng church, no? Totoo po yan. Sana yung church ay makatulong sa pag-recover din sa moral upliftment ng society.
At I know, Pastor, you have this. Mhm. Ah, Pastor, meron pang question dito. Opo. Sabi ng ating next listener, mayroon po akong character o takot po ako sa confrontation or pag-usapan ng issue. So siguro Mhm. sinasabi niya meron siya katangian na hindi siya nakakonfronta sa issue. Paano po magkaroon ng enough confidence para harapin ang mga ganitong bagay? Ay, nako, magandang tanong to, Pastor. Kasi, Opo, opo. ano po, Pastor, ang hirap magkompronta. Pero, yun ang Pilipinong perspective. Kapag kompronta, paaway na ba? Ganun ba yun? Mhm. Ayan po, tama po yung sinabi niyo 'no, Kuya Pilo. Likas po sa generally 'no, likas po sa mga Pilipino na as much as possible ay iwasan yung pong confrontation. Oo. Kumbaga, mas nanaisin pa po natin na tanggapin na lang natin kung ano pong mga ibinibintang sa atin minsan at, kumbaga yung, ah ina-adapt na lang natin yung ating sarili kaysa po sa confrontation kasi pinapahalagahan po natin ang relationship, no? Di po katulad sa ibang kultura ay likas naman sa kanila na pag-usapan yung mga issues, nothing personal, sabi nga nila, kung hindi just being objective, this is the issue, Mm. walang kinalaman dito kung sino ka, ano yung pagkatao mo, kundi yung matter na ating pinag-uusapan. So the point of discussion is not about your personhood, but about the subject, no? Kung ano yung Yes. pinag-uusapan. Now, sa ganito pong usapin, Kuya Pilo, ay makakatulong yung pong, syempre, kung kayo po ay may mga pagkakataon para makapag-enhance ng inyong sarili, kasama po dyan yung tinatawag nating assertiveness training, Yan, yan. na how do you handle, yung po mga self-help ay Mm. pwede po yung makatulong sa inyo. Tapos yung po mga exercises, Oo. meron pong mga rehearsals na pwede nyong gawin Mm. na Ayan. halimbawa, tungkol po sa inyong kung meron kayong best friend na Oo. i-present nyo yung ganitong sitwasyon and then role-playing ba Yan, oo. na iro-role play po ng inyong kaibigan kung ano yung bagay na ina-anticipate nyo na magiging confrontation. Oo. Siyempre, assuming hindi yung kaibigan nyo ang talagang kakomprontahan nyo, no? Kung hindi ibang tao. Pero yung pong friend nyo will play a part doon po sa role play para ma-build yung inyong sarili. May handa nyo po, makondisyon nyo yung inyong sarili. At the same time, pagkatapos naman po noon, pwede naman din yung rehearsal nyo, re-rehearse nyo yung sarili nyo kung papaano sa ganito mga pagkakataon. Or talagang pagka nandun na kayo doon sa confrontation, Oo. experience everything, process nyo lang po, let it build you up, no? Embrace it Yes. kung ano man yung mga kinakailangan nyong matutunan. Alam nyo, sa buhay, wala namang pangyayari na although nakakasugat sa atin, nakakadapa sa atin, Oo. pero lahat-lahat ng yan, kapag pinroseso po natin at in-embrace natin, we Oo. will go we will go through them and grow through them. So Oo, yun po yung yan. importante, no, kalaguan po natin Mm. sa atin pong mga buhay. And of course, syempre makakatulong po kung meron po kayong counselor na malalapitan at alam niyo po lalong-lalo na po mga pastor, ang inyong sariling pastor, na po, Yes. makakatulong po yan sa inyo dahil ang mga pastor po ay sangkatutak ng komprontasyon ang dinanas po niyan. Nako, totoo po. Nako, Opo. Pastor, kamusta ka? Ay, nako. Pero akala nyo, ganun kadali yung pagiging pastor. Pag-pray nyo mga pastor natin, ano, pag-pray natin sila na. Pero you know what? Nakakatuwa itong conflict. Kunwari, may kang ikukumpronta. Nakakatuwa ito dahil kasi ito yung isa sa mga lugar na kung saan ang isang tao ay pwedeng maging bukas at Mhm. makatotohanan sa kanyang gustong sabihin. Kasi yung kadalasan kapag hindi nagkakaroon ng konprontahan, nagkukubli na lang, tinatago yung totoong issue, hindi na sinasabi ang tunay na nararamdaman, kaya hindi nare-resolba yung problema. Pero totoo na yung ganito, kapag tayo'y nagkaroon ng conflict nga, sabi ito'y tinuro sa amin sa conflict mediation, ano.
sa korte. Maganda Mhm. yung conflict dahil kasi nagkakatapatan, nagkakaroon ng tunay na unawaan at yun yung goal, magkaunawaan, hindi magkaaway. Mhm. Hindi kundi yung goal ay mag-unawaan kaya nagiging maganda ang pakitunguhan dahil ang gustong mangyari ay magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng magandang pagtalakay at pagresolba ng problema. Na yun yung goal naman talaga. Sana Mhm. ay matutunan natin na mga kababayan ang pagiging gano'n. Pastor, Opo. magagawa tayong training, sama ko kayo Opo. magagawa tayong training nung conflict management Mediation, opo. pati yun sa corporate world kailangan din maibigay yon yung gano'ng klaseng training. So, Mhm. one time gawin natin 'yan baka before this year ends. Opo, tama po at, kayo po'y ano, mapaglingkuran sa pamamagitan po ng gano'n. Kasi hindi po talaga naman maiiwasan sa buhay na darating at darating. Maaaring Mm, nagkakaroon na po kayo ng confrontation, in so many ways and in so many levels, hindi lang po hmm, kayo aware. Pero kung ipa-process, oo nga 'no. Kumbaga oo, yung naging encounter ko na ganito in some way, to some level, to some extent ay confrontation na rin yon. oo, So ano ba yung mga, blueprints nun? Ano ba yung mga, puwedeng maituro sa atin noon na puwede nating maging, kumbaga mga milestones na pala natin, 'di natin alam. We just have to move a little further and take another step higher mm. para doon sa mga confrontation. So I believe marami na po kayong kinaharap na confrontation to some extent. Oo, lahat tayo palagay ko Mhm. sa pamilya natin, sa barkada, sa iba't ibang organization, meron na 'yan. Pero huwag kayong matatakot. Ang kagandahan nga nito, ang Panginoon mismo, kahit na meron siyang problema sa atin, umabot siya na merong pag-ibig Na na Mhm. even while we were yet sinners, He died for our sins. Talagang gano'n ang Panginoon, grabe. Mhm. Wow. Eh, Right, by the way po Kuya Pilo, may ma-mention lang din po ako 'no. sige May po. mga tao po kasi kapag pinag-usapan po yung confrontation, it takes Oo, both parties 'no. Kung oo, talagang ang pinapahalagahan po ng both parties ay relationship, I believe ang maayos pong pag-uusap, gaano man kalalim ang confrontation, ay will always result in healing and oo, upbuilding of that relationship. oo. However, may mga tao naman po nakakakomprontahan natin na ang gusto ay winning an argument Winning, rather ayan, than naku. valuing the Oo, personhood and the relationship. na Pagka gano'n po, yung bang, kung tawagin natin ay zero sum 'no, yun po yung sinasabi nila na zero sum, na kung hindi lang din naman akong mananalo, 'wag na natin pag-usapan o dapat may nanalo, may natalo sa usapan. So, oo, pagka gano'n po ang equation, zero sum na tatablahin talaga tayo, hindi oo, win-win yung hahanapin na sitwasyon. oo, Depende po sa klase ng confrontation. There are healthy confrontations and there are confrontations na, call it as it is. Pagkatapos po ng confrontation, kung talagang ang hangad po ng isang party ay just to win an argument, then go through the experience and oo, just call it as it is at move on with life. May mga tao po talagang sadyang kahit na gaano tayo ah, mapagpahalaga sa relasyon, mm, pero kung ang ibang tao naman ay hindi po mm. natin mapi-please lahat po ng atin pong makakausap. I think ganito mas yung mga conflict, mediation tsaka yung mga confrontation na yun, madali sa mga Western kasi sa kultura nila ang Mhm. ang pagiging transparent, ang pagiging direkta ay tsaka formal sa kanilang pakikipag-usap, kultura na ng mga Western yun. Tama po. Tayo, mga Pilipino, tsaka yung mga Eastern cultures, nagkukuble. So, ibig sabihin, ang naging kagawian natin pagka mayroong komprontasyon, one, either lalayo para hindi na lang mapag-usapan, wala nang solusyon na nagagawa kasi umalis, Mhm. walk out. Ikalawa is yung masyadong matindi yung galit, imbis na makipagsolusyon, eh, Emosyon po. emosyon ang nauna.
Kaya away ang nagiging Mm. resulta, mga gano'n. Pero hindi siya magandang gawin ano. Ang pagkikipag-usap ay pakikipagpantay ng pananaw sa kapwa Mhm. at hindi dapat gawin sa masasakit na paraan. Hindi wino-walk out, hindi rin naman ginagawang ganti. Kaya maganda na ang conflict o kung ano man ang komprontasyon meron, ang goal ay toward solution o kaya towards preservation ng relation. Tama kayo pastor, yung Opo. relation talaga masyado kasing iba na ngayon ang mga tao, parang hindi Mhm. na pinapahalaga masyado yung relationship, parang pera-pera na lang. Usually gano'n pastor, Opo, totoo naman po. pera-pera na lang ang ano, ang paraan ngayon, hindi naman siya effective. Mhm. Kasi yun yung tamang paraan. Kaya ang nangyayari nagiging maabuso, parang yung una nating maabuso ang nagiging kaparaanan ng mga tao pagdating sa mga Mhm. ganito. We have to learn the way of the Lord dahil maski ang Panginoon sinasabi niya, kung meron tayong problema sa isang tao, lapitan mo, kausapin mo. Opo, totoo po 'yan, Kuya Pilon, nabanggit niyo. Si Lord ang Oo, master pagdating sa confrontation. ayan, oo. Kaya ang Ang galing. dami niyang mga bagay-bagay na kinaharap, confronting with Oo, several groups of people, ranging mm, do'n sa pinakabastos na mga tao hanggang sa pinakamatitinong tao, yung mga nakausap ulupong. lagi niya. Totoo po 'yan. Pero gusto ko yung example, si Nicodemus, Yes po. nag-inquire siya. Yeah. Si Nicodemus is parang isa siya sa mga Pariseo at siya yung talagang nakakaranas din nung pagtutuligsa mula kay Kristo. Mhm. Nararanasan niya rin yung nasasaktan din siya. Totoo po 'yan, Kuya Pilon. Sa mga Pero narinig niya kay Lord. pero lumapit siya. Hindi siya tumakbo, hindi naman siya nanugod, Mhm. sumugod ng galit. Lumapit at talagang kinausap ang Panginoong Diyos para maunawaan yung lahat. Ma 'Yan, napakasarap mm. niyang pakinggan, Kuya Pilon. Oo, ang galing. Naalala ko rin yung kung paano inunawa ni Kristo yung babae sa well, sa John Opo, 4, yung woman at totoo the po. well, na kahit na siguro yung mga ibang tao, eh, judge na siya kaagad ano, kasi kaya nga Mhm. 3:00 ng hapon na umigib yung babae, ang init-init Opo. do'n siya umigib, pero yung mga tao sa mga kulimlim kapag pumupunta do'n, pero siya Mhm. init. Si Kristo naman andun din. Pero ang ganda, ang galing nung style ni Jesus Christ. Hindi niya jinudge yung babae, yung Samaritan, and nabago. Totoo Grabe. po. Pati rin yung kay Zacchaeus, nakakatuwa. Yes, yung mga Oo. private conversations po na ni-record ni John. Yan, Opo. naku, ang sarap pa. Naku, basahin niyo po. At napakagandang example yon ano. Naku, mga listeners, basahin niyo yung salita ng Mhm. Diyos, yung mga kwento kung paano ba in-approach ng Panginoon yung mga taong hindi katulad niya o merong pagtuligsa sa kanya o merong conflict, merong Mhm. differences. Yan, you will find it there. Ayan, wow, ganda. Ayan. Opo. Ito yung ating isa pa nating listener, sabi niya, ako po ay 33 years old, single and working. Pero di po rin po ako marunong makisama sa iba. Mahiyain ako, hirap ako makipag-usap sa mga tao. Umiiwas din po ako kapag alam kong kakausapin na ako. Hmm. And minsan, makipag-usap man ako pero hindi ako tumitingin sa mata. Uy, may problema po ba sa akin? Uy, naku, hindi tumitingin sa mata. Naku, alam nyo, Pastor Don, meron akong Opo. sa ganito. Talagang ayaw makipagharap sa tao, nakatingin lagi sa baba, sa sahig. Mhm, mhm. Hindi man lang tumitingala 'di ba tayo, tulad ngayon pagka nag-uusap Mhm. tayo, gusto natin nakikita mata sa mata, Yung sa Zoom gusto nga natin kita yung mukha, gano'n, Opo. 'Di ba? Pero ito ayaw niya makita yung mukha. Ano naku, sige nga Pastor Don, ating talakayan 'to. Opo. Yung pong tanong niyo muna kung may problema po sa inyo, mahirap po muna nating ma-determine ano. Although, kilala niyo naman yung sarili niyo,
para malaman kung meron po kayong problema o hindi. Ganun pa man, syempre, yung pong impression ng ibang tao kapag kausap nga po tayo at hindi po tayo tumitingin, that will give a not so good impression to other people whenever we are talked to. Kasi talaga pong ang premise ng communication talaga ay in order for us to give an impression to other people that we are interested in what they are saying is Yes. whenever they are talking, we look at them in the eye. Hindi naman po kinakailangan naka-stare tayo palagi, but Katitig sa just mata-mata, gano'n. talaga pong kumbaga may eye contact every now and then. So ganun din naman po tayo kapag tayo po ay nagsasalita. Lang naman nagsasalita tayo, kausap po natin yung tao. Hindi lang naman po kayo yung kapag kayo kinakausap, hindi kayo tumitingin. Kapag kayo rin po yung nagsasalita, hindi rin po kayo tumitingin, that also gives a not so good impression to other people. So, yun po yung, kumbaga, kalakaran, no po? Pero hindi naman po natin sinasabi na specifically ay mali yun. In a general concept, sa pangkalahatan ay mas maganda po na kapag tayo'y kinakausap o tayo nakikipag-usap, nakatingin po tayo. Now, ngayon po sa inyo pong concern na hindi pa rin po kayo marunong makisama sa iba. I would say, may mga tao lang po siguro na nagsasabi na ikaw wala kang hindi ka marunong makisama, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang po, may mga tao naman na nakakasama nyo na nai-enjoy sa presence nyo. No? For sure po yan. Lahat naman po ng personalidad ng mga tao ay magkakaiba. At may mga tao na pagsasabi sa atin na mahirap tayong makasama, pero may mga tao naman na giliw sa atin pong presensya. So, tingnan po natin yon sa ganong aspeto. Kaya yung pong sinasabing hindi tayo marunong makisama sa iba, ay baka po yun yung nasisingle out lang natin, sila na very vocal, at yun naman tao na masaya pagkakasama natin, hindi man nila sinasabi, uy, alam mo, sarap mong kasama. Kasi yun po minsan ang problema, no? Yung mga good things, hindi natin nasasabi. Yung mga, tagal-tagal na natin magkasama, hindi mo naman in-appreciate yung kasama mo dahil sa kanyang magandang katangian. Nagkaroon lang ng konting diferensya, yun yung sasabihin, yung pangit, yung mali. O, ikaw, ugali mo, ganyan-ganyan. Ang daming ugaling magaganda na ipinakita, hindi binati. Pero yung pangit na ugali, yun yung siningle out. Kaya tumatatak po minsan sa atin yung, ganun ba ugali ko? Yan. Ay nako. So may posibilidad pong ganun, ha? Pero alam mo, Pastor Don, sigurado ko na siguro naman nung bata siya, pinalaki siya ng mga magulang niya o kung sino kasama niya sa bahay. Sigurado ko na nakuha mo rin yung pakikitungo na nakatitig sa mata o kaya nagpe-pay attention sa ganun. Well, actually, Pastor Don, yung mga batang lumalaki ngayon, yung mga Gen Z, yung na-expose sa multiple screens. Ayan, multiple screens. Sila yung mga tipo ng taong nahihirapang tumingin ng diretsyo o makipag-relate, makipag-socialize. Pero nako-correct po ito. Ang paraan ng pagko-correct na ito ay yung, kasi nasa atin yung kakayahang gumaya at makita yung paraan na nasa social, nasa community. So, ibig sabihin, kung hindi ka sanay makipagtinginan sa mata o makipag-ugnay o parang nahihiya ka lagi, edi doon ka sa komunidad na walang nagpapahiya sa'yo at pwede kang makilahok sa kanilang. Alam niyo maganda to, maglaro kayo ng games doon sa, hindi yung online games. So, hindi online games. Physical, opo. Physical, sport, wari, yung pinaka naiisip kong pangdalawahan lang na game ay chess. Dyad po, opo. Yan, Dyad games. dyad na game. O pwede rin game na tatluhan kayo, yung mga game boards dyan. Actually, hindi lang games, kundi yung kumain ka, makakain ka, makisama sa mga good friends na masarap kasama. Ayan, matututunan mo kung paano makipag-relate. Then, itatry mo yon sa mga taong hindi mo pa masyadong kilala. And yeah, the church is very good at that. Ang galing nga ng church, yung bang kapag nagdi-discipleship class, hindi kayo magkakakilala, pero
nagkaka-sharean ng kanilang mga experience. And syempre, gusto nga talaga ng bawat isa na mapakinggan. Kaya Mhm. makukuha nyo rin yun, makakatch nyo. Opo. Di Yes. po ba, Kuya Pilo, meron nga po mga churches na bago po mag-start, maglibot po tayo, batiin po natin ang bawat Yan. isa, kamayan po Oo, natin, at kamayan. ipadama po natin ang pag-ibig ng Panginoon. So, yun po mga Ah, tipong ganon. Tsaka yung sinabi niyo po, Kuya Pilo, na overmeal. So, yan. kapag tayo po ay may kasamang iba, overmeal, hanggat maaari, tago niyo po muna yung cellphone niyo, huwag niyong Yan. hawakan, at concentrate doon po sa inyong pag-usapan nyo, yung Mm. kinakain nyo, saan nyo ba unang natikman yan, o first time nyo bang natikman yung ganyang klase ng pagkain, paano kaya Mm. niluto yan, or any other thing na ang kagandahan po nito ay napapractice tulad po ng sinabi nyo, Kuya Pilo, Oo. nako-correct, no? To some extent, by modeling, hanap po tayo ng mga tao na talagang very good at Mm. handling conversations, yung mga people person na talagang nakaka-relate po ako, Kuya Pilo, to some extent dito po sa sinabi ng ating Yes. tagapagtanong, yung mahiyain. Yan. Ako po ay self-confessed talaga and attested to be an introvert. No, Mm. I would rather be alone than socialize. Pero Ah, tulad po ng sinabi niyo, Kuya Pilo, na ah, hindi ka pwedeng palaging nag-iisa eh. oo, hindi ka pwedeng maging mahiyain all the time. Ah, Pero Pastor Don, di may yata oh, maniwala na mahiyain kayo. Talaga? yan din po yung sinasabi ko pag nag-seminar ako. I mean, little did I know, by God's grace, sabi ko, Lord, bakit mo ako tinawag magpastor? Nakapangingilabot dahil takot nga ako sa tao, Oo. mahiyain ako, tapos magpapastor, wala akong majority ng buong buhay ko ay makikipag-usap sa tao. So, how do I do that? Ayan, diyan po kumbaga hinuhubog ng Panginoon. Kaya po pag nagse-seminar ako, sino po mga hiyain dito? Taas ang kamay. Pag nagtaas ng kamay, sasabihin ko, hindi po ako naniniwala. Kasi nagtaas kayo ng kamay. Ang mga mahiyain, hindi talaga magtataas ng kamay. No? Natututunan po yan. Mahiyain dito. So, self-help, kumbaga i-train nyo po yung sarili nyo dahil Oo. in one way or another, wala pong trabaho sa mundo at wala pong lugar sa mundo na hindi nyo kakailanganin ng pakikipag-usap. Oo, yan. Ay, totoo po yan. Makikitungo tayo whether we like it or not. Nako, kung gusto niyo po na makatanggap ng libreng counseling patungkol dyan, meron pong online na libre counseling mula sa Philippine Association for Christian Counselors. At yan po ay makukuha sa ating website na philac.org. philacc.org. Ulitin ko po, philacc.org, yung philac.org. Diyan po makakuha kayo ng appointment para magkaroon ng magandang counseling online. Libre po ito 2 beses. So wag niyo ika-cancel para hindi mo wala yung libre. At saka pumili kayo ng isang counselor lang at yun lang po yung magiging part na maging libre. Isang counselor. Kahit lumipat-lipat kayo, 2 lang po talaga ang magiging libre po doon. Pero malaki pong bagay ang magagawa po nito. Nako, magpa-counseling na po ng libre para makatugon po sa ating mga problema. Well, Pastor Don, meron pa tayong mga Opo. listeners pero magbe-break muna tayo bago Opo. tayo magtuloy. At magbabalik po ang Heartline Friday night. Don't go away. We'll be right back. Please stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hi, bakit naman ganon? O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba? Wala po, Mami. Nagugutom ka na ba? Hindi po, busog po ako. Anong iniisip mo? Naiinip po kasi ako, Mami. Saan ka naiinip? Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi
baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko. Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait. Bakit iba-iba po? Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat. Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no? O kaya wait? Posible, depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at patuloy tayo dito sa Heartline Friday Night Edition. At kung kayo ay ngayon pa lang nag-tune in, nako, marami na tayong natalakay pero marami pang mga exciting na questions dito. Kaya bago yon, batiin ko lang muna ilan sa ating mga kaibigan na nakikinig. Si Gladys S.A., Tess Bagtas Dehan, Lee Jinpin, Cherry Catalina, Manalang, Leticia Novi Loresco, Teresita Medina, Edmond Garcia, Tess Gonzagales, Mars Guevara, Gary Tansuico, Emily De Sagon Peña, Peter Lynn Sanchez, Ana Casitas, Emily Raffles, Flor Delise Scarlett, Rose Pamorca, Rufino Parungaw, Dela Cruz Timothy John, Salome Bualay, Tess Abiva, Angelita Sardenia, Lynn De La Halle, Nanette Palencia, Richard Kasungkad, Jonah De La Cruz Velasquez, Nanette Naval, tsaka Leonida Tela Rubio, Sakada Rubio. Yes, hello, magandang gabi sa inyo. At syempre, alam nyo, ako ay makakonekta din po tayo sa ating Back to the Bible people. Sa second floor ng Back to the Bible, mga doktor na kasama ko po dyan, si Dr. Myra Go, Dr. Myra Ngo, Carmela Encarnacion, Dr. Luisa Aku, Dr. Bernie Di Macali, Ate Brigida Sales, Dr. Bridget Sales, Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jade Del Mundo, Dr. Cynthia Del Mundo, Dr. Love Del Mundo, Dr. Geraldine Emperador, hello Ma'am Jerry, Dr. Shirley Tomas, Dr. Cynthia Fabregas, tsaka si Dr. Dong Fabregas. Kasama assistants namin si Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Diyan po sa Back to the Bible, second floor, ang Christian Medical Specialist na tuloy-tuloy pa rin ho naglilingkod, mga Christian doctors na naririyan. Kasama tayo dyan sa clinic dyan po. Nako, thank you very much sa pakikinig. Well, Pastor Don, baka may pahabol kayong pabati. Ngayon po, yung po ating mga kaibigang pastors, no po, mga prayer partners din po natin, si Pastor Danny Banal at ang kanya pong may bahay bilang principal dyan po sa Bataan, sa Mariveles, no? At si Pastor Danny po ay gone through a lot. Kagagaling niya lang po sa cancer. At si Pastor Edmond Gailican din po, partner din po natin na ministry dito sa area ng Santa Rosa. At syempre yung pong ating branch church pastor, si Pastor John at Pastora Flora Serra Couples. At yan naman pong nasa Kabuyaw po sila, at sa Santa Cruz naman po ay si Pastora Arceli Llarena. So magandang araw po sa inyo o gabi. Para naman po sa mga kapastoran po natin na nasa ibang lugar. So pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong paglilingkod.
Pagpapala sa inyo mga pastors. Thank you very much. Nako, mga pastor, pakinggan nyo to. Ito yung next nating listener. Ano, sabi niya, paano ko po ma-overcome ang pag-overthink? May problema po ako ngayon sa trabaho ko na nagiging resulta po ay hindi ako makatulog or sobrang babaw ng tulog ko. Kaka-overthink. Nako, hindi na siya makatulog dahil sa dami ng iniisip. Alam niyo minsan nangyayari yan kapag yung lalo na yung mga nasa night shift, nahihirapan din matulog sa umaga, nahihirapan na rin matulog sa gabi. Well, overthinking is a very, very big problem. Pastor, sige nga po, what do we do? Opo. Yan pong pag-overthink, syempre, unahin po muna natin, no? Yan po ba ay ganun kalalim yung pong problema? Syempre, kung may mga problem solving, lagi ko nga pong binabanggit na tayo po, hindi natin iniiwasan ang problema, lalo't kung alam din po natin yung solusyon. Nahirapan lang po tayo kumaharap sa problema kapag ang problema ay inaakala po natin na lampas sa kapasidad natin para solusyonan. Yan. Ano po? So, yung pong pag-overthink, tingnan po muna natin yung pong ating problem-solving skills. At kung sakasakali, lampas po sa kakayanan po natin, yung pong kinakarap nating problema, una, makakatulong po na humingi tayo ng tulong sa mas nakatataas po sa atin at meron ng kahusayan at kabihasaan para po sa mga problemang ating kinakaharap. Ano po? Sabi nga po ng isang commercial, huwag mahiyang magtanong. Ayan. At huwag din mahiyang humingi ng tulong. Oo, Ano po? ayan. Baka naman po kasi sinasarili nyo ng lubos-lubusan ng problema sa trabaho at meron naman pong available na help, wag niyo pong sarilinin. Pwede pong magtanong, pwede pong humingi ng tulong kung meron pong malalapitan. Now, kung sakasakali pong wala, ay nandyan po. Siyempre, palagi pa naman po natin na binibigyan pansin yung pong pagtitiwala natin sa Panginoon dahil God has His own amazing ways of reaching down to us. Maalala niyo po si Daniel ay kumaharap sa isang napakahirap at imposibleng sitwasyon. Imagine, ang kahilingan po ng hari sabihin sa kanya yung napanaginipan at kung anong paliwanag dito. Ay, nako. Yung pong ikwento. Kapag hindi nasabi, pag hindi nasabi yung tama, nako, dead ball. Pupugutan po sila ng ulo at buhay nila ang kapalit. No? Yun po yung mababasa natin sa Book of Daniel. Pero yun, pinakita po ng Diyos yung kanyang katapatan sa buhay po ni Daniel at ng kanyang mga kasamahan. No? Hindi lang po... Opo. Alam niyo, Pastor, gusto ko yun. Yung... Panaginip na hindi pa sinasabi, alam mo na. Ay, malupit po yon, no? Malupit, Kuya no? Pilo, ako po talagang isa yan. Siguro, Lord, kung bibigyan mo ako ng gift, yung ganong klase ng gift ang gusto ko. No? Yung mga tao, bago pa na lang nila sabihin yung lalapit sa akin, Pastor, nakapanaginip ako. Up, wag mo munang sabihin. Alam ko kung ano napanaginipan mo. At i-confirm niya, tama po yun, Pastor. Kaso po, special case lang po yon kay Daniel, no? At hindi naman po naulit na, isang beses lang pong nangyari. Kumbaga, ipinakita lang ng Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Tsaka po yung word ni Lord Jesus Christ ay lagi po nating alalahanin. Sinabi ni Lord na, do not be worried. O do not be worried and do not be anxious about anything, especially tungkol sa mga day-to-day activities natin because God has His own way of taking good care of us. Alam po minsan sa Bible ko lang po nabasa yun na tingnan mo yung mga ibon, di naman nagsasaka pero sila naman ay naaalagaan at kung sino man ang mamatay sa alam ng Diyos yun. Bakit tingnan mo yung mga bulaklak, hindi naman sila ay kinaiingitan pa ng mga hari ang kanilang mga kasuotan. Totoo po. Para bang, I've never heard of that statement in any other literature po. Or literature. Doon lang. It's a very, very pleasant word na talagang powerful. Powerful. Wag mong isipin yung mga bagay na temporary. Mapoprovide naman yun kahit temporary. Grabe, ang galing ng Lord. Opo, kaya po ano po natin, maging habit po natin talaga na i-absorb
kung ano po yung ipinangusap ni Lord sa scripture because God really wants to show His power at ma-experience po natin, no? Yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay po natin. Yes. And okay lang noon po yun talagang nagpa-process tayo kasi that's the purpose why God has given us brains, no? To think, to solve problems, to analyze, to be creative. Pero yung overthink, kung ang binabanggit po natin ay tungkol sa kaiisip lang, kaiisip, problema, laki ng problema ko, laki ng problema ko, laki ng problema ko. Kung doon lang po tayong magfo-focus, ay talagang sadyang mahihirapan po tayo. Pero kung ibabaling po natin yung ating kaisipan sa mga creativities na ibinibigay ni Lord, totoo naman po yon na talagang minsan mahirapan kayo na. Imagine po si Daniel, nung sinabi sa kanya nung assistant ng hari, pinapatawag ni hari lahat ng mga pantas at kinakailangan maibigay sa hari yung kanyang hinihingi dahil siya'y nakapanaginip at kinakailangan may paliwanag. Imagine po si Daniel nag-fasting pa. Sino naman po bang hindi mag-overthink noon sa ganong klase, di ba? Pero pinakita po ng Diyos na buhay at mabait siya. Ang Diyos ay pwedeng paglaanan ng ating kumpiyansa, kaya huwag masyado mag-overthink. Yung problema ay isang aspeto ng mga ino-overthink ng mga tao. Minsan may mga taong nag-overthink, hindi naman problemang iniisip, kundi ideas, Totoo po, Kuya. ibang Opo, bagay, maganda mamaya, po. baka nga kaka-games ninyo, baka kakalaro nyo ng mga computer games. Pati pagtulog nyo, naandun na rin yung utak nyo eh. Hindi kayo makakatulog talaga. Totoo po yan, Kuya Pilo. Ingat-ingat po dahil maaaring yung habit na inyong ginagawa ang siyang nagdudulot ng hindi kayo makakatulog. Alam niyo, may mga naging client ako, yung bang hindi makakatulog, kailangan hawak yung computer gadget, ganyan. Yung iba, nakakatulog na lang, pero pagising gadget pa rin. Opo. Oo, Tsaka po yung Kuya Pilo, yung nababasa sa social media, no? Makikisabayan tayo, makikisawsaw pa doon sa problema ng yung mga bagay-bagay ba na wala naman tayong hindi ko po sinasabing wala tayong pakialam. Ang sinasabi lang po natin ay piliin po natin ano po yung atin pong sasawsawan, ano po yung ikalalago natin, ano po yung ikatutulong sa atin. Pero kung detrimental naman po para sa atin at sa ibang taong nakapaligid sa atin, lalo na mahal natin sa buhay, ay hinay-hinay po. Talagang, naku, usong-uso makisawsaw ngayon. Kung hanggat maaari, pabayaan nyo na sila dahil sila ang mga taong responsable sa problema nila. Hindi, parang gumagawa tayo ng parang ginagawa natin pamantayan yung sarili natin para sa ibang tao. Hindi naman maganda. Parang gumagawa tayo ng stand, hindi naman tayo yung may problemang yun. Gumagawa tayo ng stand na para bang tayo yung dapat pagbatayan nila. Naku, konting hinay-hinay. Ayaw ng Panginoon ang mapagmataas. Kailangan humble before your God. Wow. Initially po pala, Kuya Pilo, no, mabanggit ko para makatulong po tayo ng tuloy-tuloy din dito po sa ating nagtanong. Meron pong mga sites na or practices yung pong tinatawag na Christian meditation. Yan. So tinutulungan po tayo nito na i-affirm kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mas mapalalim yung ating pananampalataya, mas mapatibay at mas mapakalma natin ang ating isipan. Alam niyo po kasi God created our neurons in such a way na talaga pong masasabi nating, wow, Lord, really? Seryoso? Ganon po kinreate ng Panginoon ang mga neurons ng atin pong brain, ang mga sinisikret niyang chemicals. So binigyan po tayo ng, pagka yan po ay nakakonect sa tamang pamamaraan ng tamang proseso ng salita ng Panginoon at pagkilos ng Espiritu at gabay ng Espiritu ng Diyos, masasabi po natin, kahit na po yung sinasabi natin, hindi tayo napapagtulog. Sa Bible po kasi napakarami namang episodes din. Kahit si David, hindi nakatulog. Marami pong mga tao sa Bible, mga kilalang
tao ng Diyos sa pananampalataya na atin pong yung Hebrews chapter 11. Marami po sa Mm. mga taong yan ay naka-experience din ng hindi pagtutulog o mababaw ang tulog. Yeah. Kaya normal po yun. Pero kinakailangan po na i-practice po natin because again, the Bible says God also gives His beloved sleep. Na po. So, kung Amen. may mga panahon na hindi po tayo napagtutulog, wag nyo na pong yung, ba't di ako makatulog, di ako makatulog, lalo lang po tayong hindi Oo makakatulog. nga, kapag tinatanong lalong di makatulog. Kailangan i-pay Oo. attention mo, uy, masarap yung higaan, malambot tong una. Mhm. Ay, malaking bagay yung humihinga ng Relaxation maayos. techniques po, opo. Hinga kayo malaki, mga 6 na beses, Mm. tapos luwagan nyo, hinga nyo. Ang sarap nun. Pagka naramdaman nyo yun, masarap magpahinga Yeah. talaga. May mga relaxation techniques po na makakatulong po sa inyo. Ayan, okay. Ayan, talaga. Ay, eto pa ang isa nating listener. Sabi niya, last month, humarap po ako sa isang painful experience. Mali po ba ang self-destructive habits while moving on? Ang nangyayari po kasi ay itinutuon ko ang sarili ko sa ibang bagay like video games just to ease the pain. Ano po ang maipapayo ninyo? Medyo medyo pagka-vague ano. Ano kaya yung Mhm. painful experience niya? Hindi niya masyadong nabanggit ano. Opo. Sana makapa-follow up tong ating listener. Kasi nagse-self-destructive daw siya sa kanyang moving on. Ano ba yung mga self-destructive na ginagawa niya? Mga game? Yung panonood daw po sa paglalaro po ng mga video games. Yan, okay. Well, destructive talaga, no? Pero kapag mayroong painful experience, Pastor, ano po masuggest Mhm. nyo? What is the best, ano yung unang dapat gawin pag may painful experience? Unang-una po siyempre i-acknowledge po natin yung pong pain natin dahil kapag nasa denial stage po tayo, mas lalong magiging matagal ang proseso ng atin pong pagharap. So, maigi pong harapin natin kung halimbawa po, pagpanaw ng mahal sa buhay o kaya pagkatanggal natin sa trabaho, harapin po kagad natin na it may take some time pero wag po nating patagalin ng Mm. patagalin yung pong pag-acknowledge po natin, yung acceptance na it is the way it is, natanggal ka sa trabaho o hindi ka pumasa sa interview o nalugi ang negosyo. Those are painful experiences na po. Yes. Na kapag inadmit po natin, it is what it is. And na-acknowledge ko, I've been hurt, I've been discouraged, and now what do I do next? Upon acknowledging these things, what do I do Mm-mm. next? Tulad po ng binanggit po ni Kuya Pilo, minsan yung po mga coping mechanisms natin, no? Marami po mga coping mechanisms ranging Mm-mm. from binibintang natin sa ibang tao, Mm-mm. ibinabaling natin yung galit natin sa ibang bagay, o kaya nagra-rationalize na lang tayo na Oo. o ini-intellectualize natin. So may mga ganun pong mga coping mechanisms ang mga tao, no? May mga tinatakasan yung problema. So Pero ano yun, hindi opo. siya healthy na coping Yan mechanism. po, tulad po ng sinabi nyo nga po, Kuya Pilo, no, na ibababad ang sarili sa games. Yung pong mga Ayan. mag-relax kayo, bawa nag-games po kayo para mais yung pain. Mm-mm. Tama naman po yun. Yun po yung immediate, no, kung doon nyo nakita. Pero kung yun po yung magiging permanent na coping mechanism nyo, Mm. self-destructive nga. Mm. Dahil hindi naman yun ang tunay na solusyon doon po sa painful experience nyo. Gusto No, kong kundi yung gusto ko therapy pong dapat. Opo. gusto ko pong dagdagan yung sinabi niyo na kapag ang isang tao ay mayroong painful experiences, kailangan niyang magkaroon ng expression ng kanyang dinaramdam. Sabi niyo, i-accept yung Mhm. kanyang pain. Actually, ang nakikita ko po doon, ano, ito yung magandang nangyayari kapag tinatanggap natin yung pain. Ibig sabihin, pag tayo ay alam natin na may pinagdadaanan tayong masakit at mahirap, maraming tao ayaw gawin to. Mhm. Dahil kasi may maalalahanin, may bills to pay, may mga bagay na dapat asikasuhin, saka na yung feeling na yan. Pero kapag naintindihan mo ang iyong sarili, bigla mong madidiskubre na ang iyong sarili pala ay mayroong mga kakayahan. Kapag naintindihan mo ang problema Wari, ito sa counseling nangyayari eh. Mhm.
Sinasabi ng tao, ng isang kliyente o isang counselee, sinasabi niya yung kanyang nararamdaman. At minsan ayaw niyang sabihin dahil baka mag-breakdown daw siya kapag nagsabi siya ng kanyang nararamdaman. Mhm. Kasi madalas ang pakiramdam, ang ating impression ay pagka sinabi mo yung tunay mo nararamdaman, iiyak ka na lang ng iiyak at hindi na Mhm. mangyayari, wala nang magagawa kundi magngangakak lang. Actually, hindi po totoo yun. Dating Mhm. yung punto na mararamdaman mo yung hangganan noong problema. Kasi iiyak ka, wah, wah, wah. Hanggang sa darating yung punto, pagod ka na. Abay, may hangganan din pala ito. Mhm. Meron palang limitasyon din ito. Hindi habang buhay kaya kong iiyak ito. Kundi kapag naiiyak ko na, maluwag na pala sa sarili ko ang humanap na ng solusyon. Mhm. Kasi pagka umiyak ka na, naibigay mo na yung todo, yung kabuuang halaga noon, iniyak mo, mararamdaman mong merong limit. Tatapos din ang iyak. Mhm. Tapos maghanda ka na, mararamdaman mo, magiging handa ka na mag-isip na kung ano yung tamang gawin. Kakaiba yung pagkikipag-interact talaga sa tao eh. Ito yung hindi nila dapat gawin, yung iiyak mag-isa. Naku, wag. Opo. Wala, hindi mararating yung hangganan noon. Pero pagka umiyak kayo kasama isang tao, counselor o kaibigan, mararamdaman mo yung hangganan ng problemang yon. Yun yung una, nararamdaman natin yung Mhm. hangganan nun. Ikalawa, pagka talagang in-express natin, maririnig din natin yung sarili natin. Alam natin yung daing, alam natin yung ating sarili. Mararamdaman mong naunawaan ka. Kapag naunawaan ka na, nararamdaman mo, susunod nun, ang pag-unawa naman dun sa ibang aspeto tulad ng solusyon para doon. Uunawain mo rin kung ano yung pwedeng magawa pagkatapos noon. Dahil yun yung proseso. Kailangan mangyari yung pagtanggap bago yung pag-solve nung Mhm. kasi pagka hindi pa nangyayari yung tanggap, wala pa yung step one, wala talaga, hindi maaabot yung yung solution Opo. making dahil wala pang tunay na pagpapahalaga dun sa iyak eh. And yun yung nadiskubre ko dun sa council. Mhm. Kapag talaga palang inilabas mo, binigay mo yung buong buo yun, doon ka palang nagiging handa, doon ka palang nagiging nakakaisip ng ano kaya yung next? Mhm. Yun. Totoo po. Ayun. Nagiging malinaw po yung yung pong sitwasyon. Wala Yun. mang agad-agad na solusyon, pero wala nang kumbaga ay hindi na nagiging lambong sa isipan po natin, no? Yun. Mas nagkakaroon tayo ng malinaw na perspective na bahagi ito ng buhay ko, pero hindi ako mananatili dito. Kaya tama po Kuya Pilo, no? Step one, pero wag pong manatili sa step one. Mm-mm. Meron pong step two. Mm-mm. So pagkatapos po ng step one, okay, ito na. O, di magagabayan po tayo. Okay, from step one, we move towards step two. So okay ka na ba sa step one? O hanggat di pa, sige, prosesuhin pa natin yung step one. Pero wag pong mag-stay doon. No? Kinakailangan po talaga na sumunod din tayo doon po sa inililid sa atin ng Holy Spirit. No? Na Mm-mm. kapag naproseso na po natin at gusto na po ng kilos ng Diyos na move on ka na sa step 2. So sa Bible po kasi may Mm-mm. period ng mourning na ibinigay. Uh, Alam po ng Panginoon kung paano niya ginawa tayo bilang sangkatauhan na Mm-mm. makararamdam po talaga tayo ng mga emosyon, kagalakan man yan o kapigatian. So pagkatapos po noon ay may pagdahatiran pa si Lord sa atin. So Mm-mm. doon po tayo sa susunod na step hanggang sa makita po natin yung working grace ni Lord sa buhay po natin. No, hindi po 'yan na kapag nagtagumpay na tayo ay forever handle na natin. Hindi po. Mm-mm. Ah, Kumbaga, marami pa po tayong pagdadaanan sa buhay and each Yes. grace is different
from the past, and Absolutely. iba-iba po ang kilos ng gawa at kamanghaan ng kapangyarihan po ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. True, true, true. God is good. At talagang pagpapalain kayo. Ayan, mga kapatid, ituloy natin tong ating next listener. Sabi niya, ito, well, paano ko po i-handle ito? Na-diagnose po ako 3 months ago ng clinical depression. Nang malaman yon ng isa sa kaibigan ko, she asked me na, akala daw po ba niya ay Christian ako? Mahina daw po ba faith ko? Sabi niya, sobrang hirap po ng pinagdadaanan ko. Paano ko po ito i-handle? Ay, very common sa church, ano? Na sinasubstitute yung ginagawang talakayan yung faith at na-judge yung faith kapag ikaw ay na-depress. Pero mukhang may mas tamang paraan para tignan ito. I think meron tayong mga Bible example. Sige, i-share Opo. mo, Pastor Don. Yung pong kaibigan nyo, I assume Christian sana. Kung hindi man Christian, sabihin niyo po sa kanya, alam mo palang Christian ako na dapat ganito. Ba't di ka nag-Christian? No? Dapat Christian ka na din. Yung mga tipong ganun ba, gamitin niyo na para sa evangelism. No? Ma-sharean siya na, alam mo naman palang Christian ako at yan ang tingin mo sa akin, edi ikaw din dapat nag-Christian ka na. Pero anyway, kidding aside, baka po hindi nauunawaan ng kaibigan niyo kung ano po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Katulad po ng nabanggit na kanina, marami po sa Biblia, si David, si Elijah, nakaranas po ito ng mga depression. Si Moses, nakaranas po ng depression. Yeah, No? si At Jeremiah, ilan pang si Job. mga taong inaakala po natin na dakila na sa pananampalataya. At maging si Paul. Kung mababasa natin sa 2 Corinthians, yung sinabi ni Paul na God spared me from being so very deep in my grief that He comforted me sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga kapatid at naibalita ang tungkol sa magandang biyaya na ginagawa ng Diyos sa inyo bilang mga taga-Korinto. So God refreshed me sa ganung pagkakataon. So makita po natin yung agony na pinagdaanan din po ni Paul, no? And in fact, siya rin nagsabi na 3 times ipinanalangin niya sa Panginoon ang kanyang thorn in the flesh. But each time the Lord said to him, walang malinaw na sagot kung hindi, my grace is sufficient for you. For you, absolutely. Tsaka kung babasahin niyo po sa Book of Psalm, chapter 42, all throughout, marami po sa aklat ng mga awit, ang pananaghoy na kung saan ay sinasabi, why so downcast, O my soul? No? Put your hope in God. Marami pong mga pagkakataon na, tsaka alam niyo po kasi, minsan yung discouragement, it's a backdoor ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Minsan kasi, ang tingin natin sa ating mga sarili, malakas, kaya natin. Yung biyaya ng Panginoon, nagiging cliche na lang na, by the grace of God, by the grace of God. But until we hit the rock bottom na sinasabi po nila, no? Yung talagang nalupaypay ka, wala kang makapitan, wala kang masandalan, mga kaibigan na inaakala mo na nandiyan, pero wala. Minsan ginagawa ng Panginoon ang mga bagay na yon para masabi lang ni Lord na tayong dalawa lang. Ako lang. It's an intimate thing. Yung depression sa mga Christian, ito marami nagtatanong. Talaga bang meron ba talagang depression sa mga Christian? Paano ba naman masasabing may faith kung nade-depress? Kung gano'n yung common concept. So, sa sinabi niyo, Pastor, talagang merong mga Bible characters na dumaan din sa mga ganong hirap. Pero, bakit gano'n? Bakit nga ba kahit na ikaw ay malaking Bible character, bakit nagkakaroon ng depression? Normal ba yun? Ang mag-depress? Normal ba ang Christian na nade-depress? Hindi lahat ng Christian dapat ma-depress. Yun po yung malaking katanungan po natin sa buhay, Kuya Pilo. At
Mm. Sa Bible ay ipinakita po yung mga tunay na karanasan. Hindi po, ang kagandahan nga po sa Bible, hindi siya nagpapanggap at hindi niya inililingid sa atin ang mga naging Oo. tunay na karanasan ng mga tao. Pero hindi po tayo iniiwan sa kadiliman. Mm. Kumbaga, ipinakita po sa atin ito ang tunay na karanasan, pero meron pong kilos ang Diyos Mm. na Maski ipinapakita sa atin. palagay ko maski si Kristo naman ay dumaan sa isang malaking pagsubok nung nagpe-pray siya Mm, sa Gethsemane. Ang tama hinihiling niya nga po. doon sa mga kasama niyang disipulo, Hangga't "Uy, huwag kayong matulog." makipanalangin. Oo, huwag kayong matulog. Makisimpatya naman kayo. Oo. Tapos andun din yung sinabi niya sa Panginoon, "Lord, kung pwede ipalampas mo sa akin 'tong Mhm. saro na ito, pero hindi yung will ko, hindi yung kagustuhan ko, kundi kagustuhan mo, Panginoon." Ibig sabihin, Opo. siya rin mismo alam niya na dadaan siya sa isang malaking matindi na bagay na hindi niya masusukat talaga kung gaano dahil doon din sa pagkakataong yun, nahirapan siya. Nakita natin doon sa 7 last words niya. Nahirapan din siya. "Father, why have you forsaken me?" Sabi niya. Dahil talagang andun yung pakiramdam na na-isolate at na-abandon na. Ang sakit ng ganung Mm. pakiramdam. Dahil sa ganung paraan, makikita natin na sa isang normal na buhay ng isang tao, dadaan sa mga hirap na ganun. Pero magtatagumpay tayo dahil hindi yung Opo. magaling tayo, hindi tayo masyado, hindi yung Superman tayo, ganun. Mhm. Kapangyarihan ka, kundi dahil sasagipin ka ng Panginoon. Ikaw ay bubuhayin muli ng Panginoon. Opo. At talagang importante na sa ating lahat ay hindi tayo nakasalalay dito sa temporary na mga bagay ng mundo. Opo. Makikita nyo, laki ng hope na nanggagaling dun sa heavenly things that the Lord Mhm. has provided. Wow. Dito po sa ating nag-question, Kuya Pilo, no, na na-diagnose daw po siya ng clinical depression. Mm-mm. Makakatulong po una kung kayo po ay syempre punta po kayo sa pastor nyo para kayo ay may pag-pray over, and then sa mga praying friends po ninyo. Mm-mm. And then yung pong Christian na friend nyo na yan na mahina daw ang faith nyo, edi sabihin nyo, ipag-pray mo na lang muna ako. Mm-mm. Kaysa naman inuhusgahan mo ako na mahina yung faith ko. Para kang katulad ng mga kaibigan ni Job na sa halip na makatulong, ina-accuse pa ako. Yung tipong gano'n, ano. So, pangalawa po, makakatulong din po na kumonsulta po kayo. It's either yung pong sa pamamagitan ng sinasabi natin na behavioral therapy, Yeah. at possible po kung halimbawa po ang behavioral therapy initially ay hindi po makakatulong sa inyo, Mm-mm. yung pong sa psychiatry, sa pamamagitan po ng medicine, Yes. minsan po dahilan sa pagbabalanse lang ng mga chemical neurons natin ay makakatulong po yung pong mga medications na ibibigay po sa atin ng psychiatrist. Mm-mm. At pagkatapos po noon, sasabayan po natin ng mga cognitive and behavioral na mga therapy Yeah. habang iniaasa natin sa Panginoon. Ito po yung mga kasangkapan na ginagamit po ng Diyos na para makatulong po sa atin. Yeah. Huwag po nating ihiwalay at sabihin, hindi, ano yan, mga makataong gawa yan at basta ako, faith lang kay Lord. Wag po. Kung hindi, tingnan po natin sa pananaw na yung pong makakatulong po sa atin at kung saan ay mas mapapatibay po yung pagkilala natin sa Panginoon. Absolutely. Yan. Alam niyo po, ayan ay isang matinding dagok sa ating Kristiyano yung pagkakaroon ng kahinaan ng loob. Pero kailangan din na mangyari yon bilang tao at pagkilala din na mayroong mas nakahihigit at mas makapangyarihan sa atin sa ganung pagkakataon. Kaya nakaka-discourage din kahit Kristiyano po. May mga problemang dumadating. Hindi naman porket Kristiyano wala nang problema. Opo, totoo naman po. Well, Pastor, pag-pray po natin na ating mga kaibigan ngayon para sila po ay pagpalain at magkaroon ng tibay din ng damdamin. Sige po, Pastor. Opo. Sige po, nais po namin kayong may panalangin. Diyos, aming amang dakila, napakabuti ng inyo pong puso, napakabait po ninyo sa inyong mga nilikha na
maging sa pagpapahayag ng aming Panginoong Jesucristo bilang pagpapaalala na maging ang mga maliliit mong nilikha ay inyong inaalagaan tulad ng mga ibon at mga halaman sa kaparangan Mm. at nakamamangha na banggitin ng aming Panginoong Jesucristo. Ano pa kaya? Di ba't kayo'y higit na mas mahalaga sa inyong amang nasa langit kumpara sa mga ibon at mga halaman? Mm. Kaya salamat sa inyo pong kabutihan at kadakilaan. Ito pong aming mga tagapakinig at masugid na taga-subaybay, Yes. maging ang kanilang mga kakilala, kaibigan na mayayakag po nila para sumubaybay din sa programa ng Heartline ay makasumpong ng inyo pong pagkalinga. Una tigit sa lahat, ang tunay na pinaguhugutan ng lakas ng aming buhay Mm. ay ang inyong pag-abot sa amin, kaligtasan ng aming pong mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya ng aming Panginoong Jesucristo. Yes. At may taguyod ang inyong kaharian sa amin pong buhay at maganap ang inyong kalooban dito sa lupa, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Mm. gaya ng nasa langit. Na mapasakop po kami sa inyong pamamahala. Kaya panalangin po namin ang mga pinagdaraanan po ng aming po mga listeners at ang kanilang mga pamilya. Hinihiling namin ang inyo pong pagsubaybay sa kanila. Di man agad-agad na solusyon, di man agad-agad na kaginhawaan, kung hindi ang pagsama nyo po sa kanila Mm. at ang pagdaloy ng inyong biyaya na masasaksiyan po nila na tunay na kayo ay nagmamahal, kayo ay tapat, kayo ay makapangyarihan, kayo'y lubos na napakabuti. Yes. At ang lahat ng ito, ang dahilan ay ang aming pong Panginoong Jesucristo. At siya na maghahari sa aming buhay, na nais niyong itaguyod ang inyong kaharian sa bawat aspeto ng aming pong buhay. Kaya sa mga magiging paglalakbay po ng aming pong mga listeners, Yes, Lord. ask and pray, Lord, in Jesus' name, na yung po mga proseso Yes. na hindi po nila hindi po nila iisipin na ito'y gawa-gawa lamang ng tao, kung hindi, ito'y disenyo po ninyo upang itaguyod sa kanilang buhay ang inyong kaharian. Maraming salamat po at panalangin namin yung po mga magsusuko ng buhay sa aming Panginoong Jesucristo Yes, at Lord. lalapit sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Maranasan po nila ang inyong dakilang biyaya at pagtataguyod ng inyong kaharian sa kanilang buhay. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you very much po, Pastor Don. It's Ay, salamat din po, so Kuya wonderful Pilo. to have you here dito sa Heartline po. Ay, by the way, kung sakali hong may gustong magpa-counseling sa inyo, whether face-to-face or online ho ba, paano ho kayo makakontakt? Opo, maaari po akong kontakin, Kuya Pilo, sa pamamagitan ng mga numero ng aking cellphone, 0933-816-7999. At ganun na rin po, para po sa mga nagba-Viber, ay 0936-187-9665. So, yan po ang ating numero. At sa email po, kung kayo po ay gumagamit pa ng email, pwede rin po tagapayo@gmail.com. At pwede rin po sa Messenger. Makikita nyo rin po sa Messenger ang atin pong pwede nyo pong kontakin. Yung Haven of Praise Christian Church or HOPCC, pwede po kayo mag-message dyan. At saka po sa akin personally, Don Reyes. D-O-H-N Reyes. Okay. Don Reyes, D-O-H-N, hindi D-H-O-N. ha? Parang Opo, Don, pinalitan pero ko. D. Yan po. Kaya po ang nilalagay ko pong kasunod niyan, Kuya Pilo, ay Don 316. Para may okay. mga magtatanong, bakit po Don 316? Yan. Tsaka po kung gagamitin yung pagkakataon na yan po halaw sa John 3:16. So, inaako ko po yung pong sinabi ni John, kinukuha ko, hinihiram ko para sabihin, mahal kayo ng Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Wow. Amen. Praise Opo. God. Ganda. Well, thank you very much mga kaagapay. Alam niyo na kung paano kontakin si Pastor Don. At kung makipag face-to-face dyan po sa Santa Rosa, no? Kaya po. Opo, Kuya Pilo. Ayan. So, kontakin muna, makipag-appointment bago magpa-counsel. Dahil hindi naman po nagka-counseling ng text. Medyo mahirap yon. Sana Opo. personal or online, yan po.
I-text and Viber si Pastor Don 0933-816-7999 or sa Viber 093618-79665. Ayan. Ayan. Or email tagapayo@gmail.com. Ayan. Nako, Pastor, salamat po ng Opo. marami. And God bless po sa Kagalakan at inyo. karangalan po ang makapiling ang atin po mga tago-subaybay sa Friday night edition ng Heartline. Yes, absolutely. Thank you very much po, Pastor Don. Opo. Well, salamat po, Pastor Don, sa inyong pagiging guest sa amin dito sa Heartline ngayong Biyernes ng gabing ito. At sa inyo na mga kaagapay natin, tayo ay nagpapasalamat na naging kabahagi kayo ng ating mga knowledge na natutunan natin dito ngayon. Sa bagay ang ating dapat i-emphasize dahil itong tema ng ating mga pinagtanungan, mga questions na na-raise up ay magpapatungkol sa kalagayan nating mga tao patungkol sa mental health at pagiging Kristiyano. Dahil totoo naman na mayroon tayong binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya, importante din na malaman natin na kung ano ang ginagawa ng pananampalatayang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang totoo, ang ating pang-araw-araw na buhay ay mayroong mga balakid, may mga challenges na nararanasan. We have a lot of experiences that cause us to be discouraged or to be depressed or to be anxious. Pero ang Panginoon doon sa Biblia ay nagsasabi na kaagad na may mga bagay na kanya nang pinanghawakan at nasa kapangyarihan niya. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, let your request be made known unto God. And the peace of mind that passes all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Ibig sabihin, andon ang Panginoon na ang hangarin ay magkaroon tayo ng katahimikan. Pero bakit nga ba nade-depress kahit Kristiyano ka pa? Ganito kasi yun. Ang depresyon ay parte ng ating pagiging mortal o pagiging katawan tao, being human. Being human, meron kang fatigue, meron kang pain, meron kang mga bagay na kinakapaguran, you need rest. You need recovery. And doon sa normal na cycle ng isang tao, dumadating yung punto na gagamit ka ng iyong enerhiya pero mapapagod ka rin. At doon nagkakaroon ng mga bagay na nakakapagpahina sa isang tao. Pero kailangan natin tanggapin na ang kahinaan ng isang tao ay naririyan kasama sa pagiging mortal na tao. Kristiyano ka man o hindi, lahat tayo tinatamaan ng panghihina. At kailangan yun. Dahil ang isa sa mga bagay na katangian ng isang tao ay yung kakayahang mag-recover, mag-heal, maging mas matatag, maging mature at mag-grow sa ating kalagayan. That is essentially what God was designing us for. Hindi tayo katulad ng mga robot o mga material na bagay na hindi lumalago. Kasabay sa paglago, kasabay sa pagkakaroon ng edification, ng sanctification, kasabay doon ay yung paglakas ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga trials and challenges in our lives. Yun ang naglalagay din sa atin ng pagpapatibay at pag-grow. At lalo natin naintindihan ang kalakasan ng Panginoon, ang pagmamahal niya kapag dumadaan tayo sa mga difficulties na yun. Maraming tao ang hindi nag-agree dito, pero sa totoo lang, sa paanong paraan pa ba tayo magiging matagumpay kung hindi rin sa pagdoon sa pagsuong sa mga difficulties ng buhay. So the difficulties of life is what brings us closer to the Lord, because the difficulties are opportunities for understanding and experiencing the love of God. Same with you. If you want to prove your love to someone, you know na kapag ikaw ay tunay na nagmamahal at umiibig, alam mo to, kapag napagtagumpayan mo yung hirap ng pagmamahal. At marami sa atin ang hindi batid ito. Pero kailangan natin matutunan na ang tunay na pag-ibig sumasagupa sa mga matitindi na hirap ng buhay. Yung mga balakid ng buhay ay ating pinagtatagumpayan. Ganon na pagtitibay ang ating pananampalataya. So, Christian or not, yes, we will go through moments of depression. We will go through moments of difficulty.
That's human. And the quality of a human being is to grow and overcome, be greater than all of these things. Pagpapala at blessings sa inyo lahat na nakikinig dito ngayon. At salamat din sa ating mga kasama dito sa Heartline, sa kaagapay natin sa Bukawa Transmitter Site. Sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, Engineer Chris Molina, tsaka JB Tabwa, at ang ating in charge na si Ate Kyla Escalante, ang PA na siyang tumutulong sa atin lagi. Thank you din kay Ate Jo Cabrera Alabastros pagpapa-unlock sa atin dito. Itong Heartline ay patuloy po naninilbihan sa inyo at mula sa inyong mga pagsuporta, kami ay patuloy na pag-broadcast. At nawa sa mga taong mga natulungan, pabalita naman po ng inyong praises. Ipabalita niyo rin sa amin kung may follow-up question kayo. At kung kayo po ay nanghihingi ng panalangin, send nyo na rin para maipanalangin din namin po kayo. No? Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. Patuloy po na nagsisilbi dito kasama ng FEBC sa Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo ay tuloy-tuloy na nagbo-broadcast sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. Mula Lunes hanggang Biyernes, ang Heartline. 9:30 p.m. up to 11 p.m. Dito pa rin sa DZAS 702. Thank you very much mga kapatid at God bless sa inyong lahat.